Kabanata 1051. Premature Labor. Nagulat si Tear Summers nang marinig niya ang sigaw ni Helen Cole mula sa kabilang side ng telepono. Nagmamadali siyang nagtanong, "Ma, ano pong nangyayari? Ano pong nangyayari dyan?" Sa oras na ito, sa Lunar Mountain Villa, biglang tinakpan ni Winifred Zia ang kanyang tiyan ng walang paabi. Isang matinding pananakit ang bumungad sa kanyang mukha, at ang pulang dugo ay patuloy na umaagos mula sa pagitan ng kanyang mga binti. Parehong kinilig sina Helen Cole at Jacob Zia sa pangyayari. Kinabahan ng hindi masukat, hinawakan ni Helen ang kamay ng kanyang anak at sinabing, "Winifred, huwag mo akong takutin." "Ma, ang sakit ng tiyan ko." Biglang pumuti ng papel ang mukha ni Winifred, at naramdaman niya ang pagkahilo sa sobrang tindi na parang bumaliktad ang mundo. "Jacob Zia, umalis ka na at paandarin mo na ang makina. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, malapit ng manganak si Winifred." Nang marinig ni Tear ang sigaw ni Helen sa kabilang side ng phone ay nagpanik din siya kaagad. Maaga ng manganak si Winifred, at 7 buwan pa lang siya. Ang bagay kay Blair ngayon ay tiyak na nakaapekto sa kanya, na naapektuhan din ang kanyang pagbubuntis sa parehong oras. Ngayong sa wakas ay naalis na ang car goddess sa kanyang isipan, ito ang nag-trigger sa kanya na mag-premature labor sa halip. Ang pagpasok sa premature labor sa 7 buwan na ipinare sa katotohanan na siya ay nagdadala ng kambal, ito ay isang lubhang mapanganib na sitwasyon. "Nay, dalhin mo na si Winifred sa ospital. Bilisan mo," sigaw ni Tear. Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Hindi niya inasahan na mangyayari ito, at sa sobrang kaba ay lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Gusto pa ni Tear na tumalon mula sa helicopter ngayon at sumugod sa gilid ni Winifred. "Bilisan mo. Bilisan mo ako. Kailangan nating makarating sa Con City sa loob ng kalahating oras. Bilisan mo." Pakiramdam ni Tear ay guguho na ang buong mundo niya. Ang ganitong uri ng pag-igting ay hindi bababa sa uri ng pag-igting na naranasan niya kanina nang malaman niyang kinidnap si Blair. Si Winifred ang babaeng pinakamamahal niya, at buntis pa rin ito sa kanyang kambal. Talagang walang maaaring mangyari sa kanya. Sa oras na ito, sa Lunar Mountain Villa, si Jacob ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan upang dalhin si Winifred sa ospital sa lalong madaling panahon. Dahil tinulungan ni Helen sa likurang upuan, buong lakas na hawak ni Winifred ang kamay ng kanyang ina. Kahit na ang isang malakas na babae tulad ni Winifred ay nahirapang tiisin ang matinding sakit na kanyang nararanasan. "Ma, masakit po. Masakit po talaga." Mas maraming dugo ang umagos mula sa pagitan ng kanyang mga binti, at sa oras na ito, nabasag din ang kanyang tubig. "Winifred, you have to hang in there. You must hang in there. Malapit na tayong ma-ospital," pakiusap ni Helen, nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha. She then cursed loudly at Jacob, "Jacob Zia, you have drive faster, drive faster." Basang-basa ang noo ni Jacob ng makapal na butil ng pawis. Sa ilang sunod-sunod na pagpapatakbo ng pulang ilaw sa daan, sa wakas ay naihatid niya si Winifred sa ospital. Sa sandaling huminto ang sasakyan, sumigaw si Helen ng malakas, "Doktor! Doktor, tulungan mo kami." Narinig ng mga nurse sa loob ng gusali ang kaguluhan at tumakbo palabas sa unang pagkakataon, na nagtutulak ng stretcher. "Anong nangyayari? Anak ko. Ang aking anak na babae ay buntis ng kambal, ngunit siya ay 7 buwan lamang. Ang kanyang tubig ay nabasag, siya ay napaaga. Pakiusap, bilisan. Bilisan mo, iligtas ang aking anak." Nagulat ang dalawang nurse. Sabi ng isa sa kanila, ang pagdadala ng kambal at premature labor sa 7 buwan. Ito ay malamang na magresulta sa 3 pagkamatay. Kailangan nating humingi ng tulong sa direktor ngayon. Gayunpaman, sumimangot ang ibang nurse at nag-aalangan na sumagot, nasa ward ngayon ni Mrs. Wolf ang direktor. Nasa kalagitnaan siya ng paghahanda para sa C-section ni Mrs. Wolf. Ang sabi ng kanyang kasamahan, wala nang oras para alalahanin yan ngayon. Kailangan nating kunin ang direktor na pumunta dito ng mabilis. Okay. Sa sandaling ito, maraming nurse ang sumugod sa labas ng ward at itinulak si Winifred sa isang delivery room. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating ang direktor ng ospital. She shouted at once, "Sino ang pamilya ng pasyente?" Lumapit agad sa kanya sina Helen at Jacob. "We are her parents. Doktor, kumusta na po ang kalagayan ng anak ko? You must save her." Inutusan ng direktor ng ospital ang kanyang assistant na maglabas ng ilang form at sinabing, "Ito ang High-Risk Operation Consent Form at Notice of Critical Illness. Pakipirmahan muna silang dalawa."
Maari lang namin isagawa ang operasyon pagkatapos mong pirmahan ito. Nang marinig niya ang salitang kritikal, hindi sinasadyang nanghina ang katawan ni Helen. Doktor, kritikal ba ang kalagayan ng anak ko? Pwede ba, mailigtas mo ba siya? You guys have to sign the forms first. We'll do our best. Sa huli, kinailangan ni na Helen at Jacob na pumirma sa mga form. Kasunod nito, pumasok ang direktor ng ospital sa delivery room kasama ang isang grupo ng mga katulong. Sa halip na isang delivery room, ang mas naaangkop na paglalarawan para sa kwartong ito ay isang operating theater. Sa katunayan, ang kalagayan ni Winifred ay lubhang kritikal. Kung hindi gaanong kaaya-ayang mga salita ang ginamit upang ilarawan ang kanyang kalagayan, masasabi ng isa na siya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Nag-aabang sina Helen at Jacob sa labas ng delivery room. Patuloy silang nanalangin kay Buddha para sa mga pagpapala upang matiyak na kapwa ligtas si Winifred at ang kanyang mga anak. Gayunpaman, sa oras na ito, isang kalbo, nasa katanghaliang gulang na lalaki na may iba't ibang mga tato ng dragon at tigre ang sumugod sa koridor na may galit. Nasaan si Director Lieber? Where the Director Lieber? Bilasan mo at tawagan mo ako. Matatapos na ang tiyak na tagal ng panahon para sa C-section ng asawa ko. Gumastos ako ng 10,000 dolyar para partikular na makakuha ng master para magkalkula ng magandang timing. Saan nagpunta ang direktor na si Lieber na iyon? Napuno ang buong koridor ng galit na sumpa ng kalbong lalaki habang naglalakad ito patungo sa delivery room ni Winifred. Parehong nakasimangot sina Jacob at Helen. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na nurse ang lumabas mula sa infirmary sa tabi noon. Sabay pigil niya sa kalbong lalaki. Mr. Harry, you have to stop now. There's no point getting agitated. Ang aming ospital ay nakatanggap lang ng isang 7 buwang buntis na babae na napunta sa premature labor bilang isang pasyente. Napaka-kritikal ng sitwasyon niya. Kaya't kailangang personal na hawakan ng direktor. Kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Agad kaming mag-aayos ng panibagong OBGYN para sa asawa mo. So, sana mas maging accommodating ka Mr. Harry. Galit na galit, sinampal ng lalaking tinatawag na Harry Wolf ang middle-aged nurse. He cursed, "Are you kidding me? I paid the money and the time was pre-calculated. Your hospital promised to let Director Lieber personally perform my wife's C-section. Now you're telling me to be matulungin. Sa tingin mo ba ako, si Harry Wolf, ay madaling bully? Hindi yun ang kaso. Mr. Wolf, ang sitwasyon ng pasyente ay talagang kritikal. Ang usaping ito ay may kinalaman sa 3 buhay. Kaya, Mr. Wolf, ang ating direktor na si Lieber ay hindi na talaga makakalayo ngayon. Walang oras na magalit ang nasample na nurse. Sinubukan pa rin niyang ipaliwanag kay Harry na kinakabahan, ngunit medyo brutal ang ugali ng lalaki, na para bang siya ay Diyos. Ano kayo dito? Muling pagmumura ni Harry. Sinipa ang nasa katanghaliang gulang na nurse, nagmamayabang siya patungo sa delivery room at nagbanta, "Wala akong pakialam kung sino ang nasa premature labor dito ngayon. Kahit sino ay hindi ako mapipigilan. Kailangang lumapit sa akin kaagad si Direk Lieber, kung hindi, pasasabugan ko itong ospital." Kabanata 1052. Crisis. Parang hindi naman nagbibiro si Harry Wolf. Dati siyang gangster dito sa Con City. Sa kalaunan, nagsimula siya ng isang negosyo sa mga gawaing pagsabog at nagsimulang isangkot ang kanyang sarili sa industriya ng quarry at minahan. Siya ay mainitin ng ulo at laging mahilig magbiro tungkol sa pagpapasabog ng mga bagay-bagay sa tuwing may nakikilala siya. Magsasalita pa sana ang nurse ngunit sumuko sa pamimilit ni Harry at umatras sa takot. Utos ni Harry, "Buksan mo ang pinto at kalad ka rin ang Dr. Lieber na iyon palabas para sa akin." Sa kaway ng kamay ni Harry, agad na lumipat ang kanyang mga subordinate patungo sa delivery room. Dahil sa gulat, sumugod sina Helen Cole at Jacob Zia para pigilan sila. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ka makakapasok. Ang aking anak na babae ay nanganganak ng isang set ng premature twins. Masisira ang buhay kung sasabayan mo ang kaguluhan," sabi ni Jacob. Tinulak ng isa sa mga lalaki si Jacob. "Magwala ka." Nang nasaksihan ito, sumugod si Helen na sumisigaw, "Ano ang problema mo? Bakit ka nagtutulak ng mga tao?" "Ang anak ko ay si Winifred Zia, ang chairman ng Autumn Field Group. Ang aking manugang ay si Tyr Summers, ang hari ng Con City. Hindi kanya bibitawan kung nag-iisip ka ng anumang nakakatawang negosyo.
Lumapit si Harry na nakakunot ang kanyang mga kilay sa malalim na pagsimangot. Dear Summers, Winifred Z.A. You shouldn't be disturbing the doctor, for you cannot handle the consequences, dagdag ni Helen. Shut up, old hag. Sinampal ni Harry si Helen sa mukha. Dear Summers, Winifred Z.A. Hindi ko pa narinig ang mga pangalang iyon. Ang hari ng Con City, ha? Kung ganoon, ako ang Diyos na sinasamba nila. Ikaw. Kalad ka rin ng mga hanggal na ito at bigyan sila ng bogbog na hinding-hindi nila makakalimutan. Walang pipigil sa akin ngayon. Mabilis na hinayla ng ilan sa mga lalaki sina Helen at Jacob, habang si Harry naman ay pumunta sa delivery room at malakas na sinipa ang mga pinto. Ilabas mo ang director dito, Sadie Lieber. Oras na para sa C-section operation ng asawa ko at magagalit talaga ako kapag hindi ka lalabas ngayon. Dahil nakalok ang mga pinto mula sa loob, hindi sapat ang sipa ni Harry para masira ang mga kandado. Gayunpaman, nagdulot ito ng pagkagambala sa silid ng paghahatid. Sa ibabaw ng operating table, halos mahimatay si Winifred sa sakit. Ang nurse sa kanyang tabi ay nagpapanatili sa kanyang gising na may ilang mga ehersisyo sa pag-iisip. Maaaring mamatay ang ina at ang kanyang mga anak kapag nawala ng malay ngayon si Winifred. Ibinigay niya ang lahat, tinitiis ang masakit na sakit, pilit na pinipigilan ang sarili na gisingin. Samantala, maingat na tinulungan ni Dr. Lieber si Winifred sa panganganak ng kanyang mga sanggol. Pawis na pawis siya, dahil ito ang pinakamahirap niyang operasyon sa maraming taon niyang karanasan sa larangan. Anong nagkakagulo sa labas? Sino ang sumipa ng pinto? Tanong ni Dr. Lieber. Ang ingay at kaguluhan sa labas ay humadlang sa kanya na magpatuloy sa operasyon sa mahinahong paraan. Mabilis na sumagot ang isa sa mga nurse, si Harry Wolf ito, Dr. Lieber. Nangako kang gagawa ng C-section sa kanyang asawa, kung saan nagdudulot siya ngayon ng malaking gulo. Gosh, how is he so deluded? I don't care if he's superstitious and wants his wife to give birth to their child now. Humanap ka ng ibang doktor para mag-concert nun, bakit niya ako hinahabol? May tao, ilayo mo siya, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko dito kung hindi. The nurse said in a resigned tone, we cannot afford to provoke them, they are too violent. Subaybayan ang kondisyon ng pasyente para sa akin, titingnan ko kung ano ang lahat ng kaguluhan, sabi ni Dr. Lieber. Sakto namang tumalikod na siya para umalis, biglang umiyak si Winifred sa sakit. Sumigaw ang isang nurse, Dr. Lieber. Ang isa sa mga fetus ay nasa kalahati na ang katawan. Ang itaas na bahagi ng katawan ay nakadikit pa rin sa loob, ito ay hindi maganda. Nanginginig si Dr. Lieber at mabilis na bumalik kay Winifred. Si Harry at ang kanyang mga tauhan ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin ngayon. Nako, awa. Maghanda para sa C-section at ipaalam sa bangko ng dugo upang maihanda ang plasma ng dugo para sa pagsasali ng dugo. Nagiging mapanganib dito. Naiintindihan. Sa labas, sinipa ni Harry ang mga pinto ng ilang beses ngunit walang epekto. Kasabay nito, na binugbog ng mga tauhan ni Harry, sina Helen at Jacob ngayon ay nagkaroon ng mga pasa at sugat sa buong katawan. Gusto ng mag-asawa na makipag-asaran sa mga taong ito ngunit hindi sila magkatugma sa kanilang edad. Sa sandaling ito, sunod-sunod na pumasok sa ospital ang mga mamahaling sasakyan. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Binuksan ng mga pinto at lumabas ang iba't ibang kilalang tao ng Con City, na mabilis na nagtungo sa delivery room. Nang makita niyang papasok na ang convoy ng mga sasakyan, mabilis na iniulat ng isa sa mga subordinate ni Harry ang kanyang obserbasyon, something's wrong, Chairman Wolf. Maraming magagarang sasakyan dito at bawat isa sa mga taong sakay ay tila mga makabuluhang tao. Pupunta ba sila sa atin? Nasa rurok na ng galit si Harry at agad na sinampal ang mukha ng lalaking iyon. Am I ever afraid of anyone? I don't care who it is. Kahit na ang emperador, inihahatid ni Dr. Lieber ang baby ko. Mula sa koridor ay ang tunog ng mga yabag. Dumating ang isang grupo ng mga tao, lalaki at babae, matanda at bata, lahat ay iba ang pananamit. Ang bawat isa sa kanila ay tila nasa isang klase na mas mataas kaysa sa iba. Nagulat sila nang makitang binugbog sina Helen at Jacob. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng lalaking humahantong sa daan habang mabilis siyang naglakad. Sino ka ba, nanggugulo dito? Bahagyang kumunat ang noo ni Harry. Kahit medyo kinilig siya ay nakatayo pa rin siya.
Ngumisi siya at kinuha ang business card niya bago ibinigay sa lalaking nasa harapan ng grupo. I am Harry Wolf and am in the mines and quarries business. I started off in the underworld. Whatever it is, I am still a iginagalang na tao sa Con City. Narito ang aking business card. Ang buntis na babaeng ito ay kinuha ang mga mapagkukunan ng aking asawa at ako ay narito upang makakuha ng isang kasiyasang sagot. Mangyaring bigyan ako ng ilang paggalang at isipin ang iyong sariling negosyo. Nagulat ang grupo ng mga tao sa pagpapakilala ni Harry. Tiningnan siya ng mga ito na parang siya ang pinakamalaking tao sa mundo. Hindi ba niya kilala kung sino ang babae? Ito ay si Winifred, ang reyna ng Con City. Galit na galit ang lalaking nangunguna sa paghaharing, habang ang mga taong nasa likuran niya ay galit na galit gaya niya. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang business card sa kamay ni Harry. Kabanata 1053. Isang mahirap na gabi. Sumunod naman ang mga tao sa likod niya, iniabot ang kanilang mga business card kay Harry Wolf. Natarante si Harry sa mga ikinikilos ng mga estranghero na ito, ngunit hindi na siya mapakali kaagad nang makita ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mga business card. Drake Talker ng Talker Group. Hindi ba siya ang pinakamayamang tao ng Con City? Zachary Smith ng Smith Group, ang fashion mogul ng Con City. Real estate magnate Donald Lewis, ang chairman ng Lewis Development Corporation. Henry Walker, ang hari ng bagong media ng Con City. Noah Lee. Siya ang hari sa ilalim ng lupa ng Con City. Akala ni Harry ay lalabas na ang kanyang puso sa kanyang bibig nang mabasa niya ang mga pangalan sa mga business card. Ito ang mga taong hindi pa niya nakita sa kanyang buhay, ngunit ang kanilang mga pangalan ay kilala ng bawat lalaki at babae sa Con City. Nanginginig si Harry sa takot. Nalilito, naisip niya kung sino talaga ang nasaktan niya na makatagpo ng ganong run-in na gumuguhit sa mga kilalang tao ng Con City. Kahit isang pitik ng kanilang mga daliri ay sapat na bilang senyales para ipadala si Harry at ang kanyang pamilya sa kailaliman ng hukay at di na pabalik. How dare you? May death wish ka ba? Galit na sabi ni Drake, lumalabas ang mga ugat sa kanyang noo. Hindi niya maisip kung paano hahanapin ng sino man sa Con City ang gulo sa pamilya ni Tyr. Sa isang malakas na sipa ni Drake, agad na natamba si Harry. Mabilis na nilapitan ng grupo sina Helen Cole at Jacob Zia, labis na humingi ng tawad sa pagdating ng huli. Si Harry at ang kanyang mga tauhan ay pawis na ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng mga papel. Napaluhod sila. Ikinalulungkot namin. Kasalanan namin kung bakit hindi namin nalaman kung sino sila, patawarin mo sana kami. Gayunpaman, si Drake at ang iba ay nanatiling tahimik dahil wala sila sa posisyon na gumawa ng mga desisyon. Sa sandaling ito, isang helicopter ang nag-hover sa itaas ng ospital at kalaunan ay dumaong sa open space sa tabi ng hospital complex. Bumukas ang mga pinto at lumabas si Tyr, hawak ang kamay ni Blair Zia. Mabilis silang pumunta sa delivery room. Kuya Tyr, Kuya Tyr, Kuya Tyr. Ilang pagbati ang maririnig, bagamat tumango lamang si Tyr bilang ganti. Pinuntahan niya sina Helen at Jacob. Kumusta na po si Winifred, ama, inay? Nasa delivery room siya ngayon. Maliban dyan, wala na tayong ibang alam, nagmamadaling sagot ni Helen. Noon lang napansin ni Tyr ang mga sugat sa mukha nila, dahilan para sumimangot siya ng malalim. Ano ito? Lumapit si Drake at binigyan si Tyr ng mabilisang run-through sa nangyari. Nang marinig ang kwento, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Pare, inay, bakit hindi ka pumunta sa waiting room kasama si Blair? Inutusan ni Tyr ang kanyang mga biyenan na masunaring sumunod. Lubhang nabuhayan sina Jacob at Helen nang makitang bumalik si Blair nang hindi nasaktan at patuloy na nagtatanong kung okay lang siya. Dapat ay dahilan para magsaya ngunit hindi iyon naramdaman dahil kay Winifred. Sa may pintuan ng delivery room, si Harry at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling nanginginig sa kanilang mga tuhod. Si Tyr ay nasa masamang kalagayan na, at ngayon, ang ilang paipong tao ay nagpasya na ito ay isang magandang panahon para mabalisa siya. Tumakbo siya at sinipa si Harry. Ang aking asawa ay nanganak ng isang set ng kambal nang wala sa panahon, at nagkaroon ka ng lakas ng loob na abalahin ang doktor sa panahon ng kanyang panganganak. Pagod ka na bang mabuhay? Walang salitang makapaglalarawan sa galit ni Tyr. Inapakan niya ng paa si Harry hanggang sa mahimatay ang lalaki. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng suntok at sipa sa mga tauhan ni Harry bago nagutos, baliin ang kanilang mga binti at itapon sila. Naiintindihan.
Mabilis na kinaladkad ni Draken at ng grupo si Harry at ang kanyang barkada palabas nang makatanggap ng mga utos. Dagdag pa ni Tyr, everybody else is dismissed. Now that I am here, hindi ka na kailangan. Oo. At umalis na sila. Dahil nag-aalala tungkol sa mga bagay na maaaring magkamali sa delivery room, tumawag si Tyr kay Drake kanina, inutusan siyang dalhin ang kanyang mga tao sakaling magkaroon ng anumang emergency. Tulad ng nangyari, tama ang kanyang intuition. Kung hindi pa dumating si Drake at ang iba pa, mas lumala pa ang sitwasyon. Napatulala si Tyr sa delivery room at biglang nakaramdam ng matinding utang na loob kay Winifred. Nang ipanganak niya si Blair 6 na taon na ang nakakaraan, wala ito sa tabi niya. Pagkalipas ng 6 na taon, ganoon pa rin ang pagtayo niya mismo sa labas, walang kapangyarihang gumawa ng anuman habang siya ay nasa maagang panganganak. Si Tyr ay hindi naniniwala sa mga Diyos at Diyos ngunit nakita siyang nagdadasal ngayon. Dear God, I just want my wife to give birth safely. Walang masamang mangyari sa kanila. Lumapit si Shonyarn at bahagyang tapik sa balikat. Huwag kang mag-alala, Tyr. Mas masahol pa ang pinagdaanan mo, magiging maayos din. Salamat, umaasa ako. Buong pusong tumanggo si Tyr ngunit nakaramdam pa rin ng pagkabalisa sa hindi malamang dahilan. Nararamdaman ko pa rin na may hindi tama. 10:00 na ng gabi at nagpatuloy ang operasyon hanggang madaling araw ng sumunod na araw. Ang araw ay gumagapang na sa langit. Isang mahabang gabi iyon para kay Tyr at sa kanyang pamilya. Hindi sila natulog bagkos ay naglibot-libot sa may delivery room. Napatayo din si Blair, bagamat sobra na para sa kanya. Dahil hindi na siya makapag-ikot-ikot, 3:00 na ng umaga sa wakas ay nakatulog siya ng mahimbing. Biglang bumukas ang mga pinto ng delivery room 6:00 ng umaga. Lumabas si Dr. Lieber at nurse mula sa loob. Maaari ko bang makausap ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ni Dr. Lieber. Walang bakas ng saya o iyak na naririnig. Sa halip na ginhawa ang nadama pagkatapos ng bawat matagumpay na panganganak, ang doktor ay tila nasa isang solemn na nakalagayan. Ang lahat ng mga palatandaan ay tumuturo sa isang hindi magandang kinalabasan para kay Tyr at sa kanyang pamilya. Nagmamadali silang pumunta kay Dr. Lieber habang kinakabahang nagtanong si Tyr, "Kumusta ang aking asawa at mga anak, Doktor?" Si Tyr ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa, higit pa kaysa sa mga sitwasyon sa buhay o kamatayan ng kanyang mga nakaraang laban. Sa ngayon, ang buhay ng mga taong pinakamahalaga niya ang nasa linya. Kabanata 1054. Walang malay. Huminga ng malalim si Dr. Lieber at sinabing, para manganak ang ina nang wala sa panahon, tiyak na nagkaroon ng panlabas na pagpapasigla. Dagdag pa, ito ay isang hanay ng mga kambal, na lubhang nagtulala sa panganib ng panganganak. Dagdag pa riyan, ang unang anak ay ipinanganak sa isang maling posisyon ng pangsanggol at nagdulot ng malaking pagdurugo sa ina. Matapos ihinto ang pagdurugo, naihatid namin ang iyong kambal sa pamamagitan ng C-section. Bilang maaga silang ipinanganak, ang kanilang mga kondisyon ay napaka-unstable. Kailangan natin silang ilagay sa incubation room para sa karagdagang pagmamasid. Nakahinga naman ng maluwag ang mga taong naghihintay sa paliwanag ni Dr. Lieber. At least buhay ang mga sanggol. Paano ang asawa ko? Mabilis na tanong ni Tyr. Sa pagbanggit kay Winifred Zia, naging darker shade of gray ang ekspresyon ni Dr. Lieber. Ang ina ay dumanas ng malaking pagkawala ng dugo at matinding pagod sa panahon ng panganganak. Siya ay walang malay mula noon. Sinulyapan ni Dr. Lieber ang kanyang relo at nagpatuloy, kung hindi siya gising sa loob ng 24 na oras, malaki ang posibilidad na mananatili siya sa permanenteng vegetative state. Ano? Ang mga salita mula kay Dr. Lieber ay nagulat sa lahat sa kanilang mga core. Imposible. Tumakbo si Tyr sa delivery room, sa kabila ng walang saysay na pagtatangka ng mga doktor na pigilan siya. Ang ilang mga nurse ay nasa proseso ng paglipat ng mga sanggol ni Tyr sa incubation room, ngunit ang kanyang mga tingin ay nananatili kay Winifred. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel, at ang kanyang buhok ay basang-basa sa pawis na tila siya ay dumaan sa isang malaking buhay o kamatayang labanan. She looked peaceful with her eyes closed, para siyang nakatulog pagkatapos makita ang kanyang mga sanggol. Winifred, tawag ni Tyr sa pangalan niya. Walang tugon. Pakiramdam niya ay medyo namamatay siya sa loob. Hinawakan niya ang kamay niya at tiningnan ang pulso nito. Ito ay mahina at mahina, tulad ng isang kumikislap na apoy ng kandila, na nanganganib na mapatay.
Sa kagustuhang magising si Winifred mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, inilabas ni Tyr ang kanyang mga karayom sa Bayan K. Gayunpaman, hindi niya kayang gawin iyon. Ito ang kanyang pinakamamahal na asawa, hindi niya mapapayagang mangyari ang anumang pagkakamali o aksidente. Lumapit ang isang nurse kay Tyr at sinabing, "The patient needs some rest and observation, please leave the room." Hindi na tumanggi si Tyr sa pagkakataong ito. Tumayo siya, huling sumulyap sa asawa, at lumabas ng kwarto. Kasunod na inilipat si Winifred sa isang intensive care unit para sa karagdagang paggamot at pagmamasid, habang ang mga bagong silang isang lalaki at isang babae ay ipinadala sa incubator. Kitang-kita ni Tyr ang kambal sa maliliit na bintana ng incubator, kahit isang mabilisang sulyap lang. Ipinanganak ng wala sa panahon, napakaliit nila, kaya naisip ni Tyr na mas maliit sila kaysa sa kanyang palad. Mula nang ipanganak sila, ni minsan ay hindi umiyak ang kambal. Ito ay hindi isang magandang bagay, dahil ito ay nangangahulugan na sila ay lubhang mahina. Ang ospital ay nagtalaga ng mga espesyalista na magbabantay sa kambal, kung sakaling may mangyari. Ang lahat ay tila nababalot ng suso ng dilim. Dumating si Draco Summers mula sa Hilaga sa mismong araw na iyon. Ganoon din ang nangyari kay Carson York, na dumating kasama ang kanyang pamilya nang matanggap ang balita. Ang lahat ay naghihintay na magising si Winifred. Lumipas ang 10, 15, 20, 24 na oras. Gayunpaman, nanatili siyang walang malay. Natarante sila dahil binanggit ng doktor na mananatili siya sa isang permanenteng vegetative state kung hindi siya magkakaroon ng malay sa loob ng 24 na oras. Ngayong lumipas na ang ibinigay na oras, si Winifred ay nahimatay. Ito ang pinakakinatatakutan ni Tyr. Hindi pa niya naramdaman ang pagiging walang magawa, kahit na noong siya ay pinalayas mula sa pamilyang Summers ilang taon na ang nakararaan. Tumakbo siya sa intensive care unit, binuhat si Winifred palabas, at pinaayos si Drake ng sasakyan na papalabas ng ospital. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Tyr. Ang huling sinabi niya ay sa kanyang mga biyenan, pinaalalahanan silang gawin ang dapat nilang gawin at alagaan ang kanilang mga apo. Siya ang magiging ganap na responsable para kay Winifred. Lumipas ang 1 linggo, 2 linggo. Lumipas ang kalahating buwan bago bumalik si Tyr kasama si Winifred. Wala pa rin siyang malay ngunit mukhang nasa maayos na kalagayan. Ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang paghinga ay hindi nangangailangan ng anumang suporta sa ventilator. Para siyang natutulog. Sa kasamaang palad, hindi siya magising. Pinauwi na ang mga bagong silang ni Tyr. Si Helen at ang mga tao ay nagkaroon ng incubation room na may mga espesyalistang nakatalaga sa lahat ng oras upang alagaan ang kambal. Sila ay nasa matatag at ligtas na kalagayan. Bilang mga premature na sanggol, magiging maayos sila basta't maingat silang alagaan. Hindi lang iyon, gumamit si Helen ng 2 basang nurse para bantayan ang nutrisyon ng kambal. Hindi pa bumabalik sina Draco at Sean Yarn sa norte, habang hinihintay nila si Tyr. Sa tabi ni Winifred, bumalik si Tyr na may kasamang ibang tao. Ito ay walang iba kundi ang kilalang Beggar King ng Celestial Empire. Sabi nga, hindi siya nakadamit ng maruming panhandler ngayon. Ganap na nababagay sa isang puting suit, siya ay tumingin na energetic. Sa kabila ng kanyang manipis na katawan, nagpalabas siya ng isang eleganteng vibe, tulad ng isang yogi master na nagmumula sa mga bundok. Nagulat si Sean nang makitang lumitaw ang Beggar King sa mga villa ng Lunar Mountain sa tabi ni Tyr. Nauna siya at binati ang bisita, kanina pa, Kuya Windsor. Para tawagin ni Sean ang Beggar King bilang Brother Windsor, ay isang indikasyon ng prominenteng katayuan ng Beggar King. Kahit na ang pinakamakapangyarihang manlalaban sa Hilaga ay kinailangang tugunan siya sa magalang na mga salita. May mapapansing makabuluhang bagay sa pagbati ni Sean. Ang pangalan ng pamilya ng Beggar King ay Windsor, at malalaman ng sinumang tao na nagmula sa Imperial Capital City na ang pamilya Windsor ay isa sa mga maharlikang pamilya ng Imperial Capital City. Nagulat na makita si Sean, nagtanong si Beggar King, "Bakit ka nandito, Sean Yarn?" Hindi niya inaasahan na si Sean, na nakatira sa pamilya Summers sa nakalipas na dekada at kalahati, ay lilito sa Con City. Bilangin sa kanyang mga daliri at inaakala ang tono ng isang manghuhula, sinabi ng Beggar King, "My old pal, Sean, tapos na ang 15-year pact you had with King Summers, di ba? Bakit hindi mo bisitahin ang iyong old kaibigan sa Imperial Capital City sa halip?" Humalaklak si Sean. "Nakakatawa dapat sabihin mo yan, pero di ba nandito ka rin?" Kabanata 1055.
Tulog si Mommy. Ang pag-uusap ni Shonyarn at Beggar King ay nagpagulo sa mga tao sa kanilang paligid. Maging si Tyr ay hindi maintindihan ang kanilang sinasabi. Halatang kilala nila ang isa't isa. Hindi lang iyon, kilala rin ni Beggar King ang lolo ni Tyr na si King Summers. Tila naging matatag ang ugnayan ng nakatatandang henerasyon. Lahat ng tungkol sa kanila ay tila nakaturo sa Imperial Capital City. Pagkabalik mula sa pamilya Summers, walang ibang iniisip si Tyr kundi ang daming tanong. Sa kasamaang palad, wala siyang kakilala na makakapagbigay ng mga sagot. Ngayon, tila sa kanya na ang Pulubi King at Shonyarn ay maaaring linawin ang mga bagay na nauukol sa kanyang lolo at sa kanyang ina. Dahil kay Winifred, gayunpaman, nawala ang espiritu ni Tyr. Isa lang ang mahalaga sa kanya, ang gisingin ng asawa. Lumabas sa villa sina Helen Cole at Draco at nagmamadaling nagtanong, "Bumalik ka na, Tyr, kumusta na si Winifred?" "Don't worry. Winifred is safe but remains unconscious for some extraordinary reasons. I will soon find a way to wake her up, don't worry." Nanlumo pa rin si Tyr pero mukhang mas maayos na ang kalagayan niya ngayon. Binuhat niya si Winifred sa itaas at inilagay sa malaking kama sa kanilang silid. Matapos isara ang mga pinto, umupo si Tyr sa tabi ng mga bintana at tumingin sa tanawin sa labas. Tinatanaw ng vantage point ang mas malaking bahagi ng Con City. Naalala pa ni Tyr kung paano niya hinawakan si Winifred habang nakatingin sila sa labas ng bintana noong unang gabi nila dito. Noong gabing iyon, sinabi niya sa kanya na dadalhin niya siya sa tuktok ng mundo upang makita ang lahat mula sa itaas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakahiga na siya ngayon sa kama. Lumingon si Tyr at matamang tumingin sa asawa. Ang sakit sa kanyang puso ay kasing sakit ng dati. Bago sila bumalik, ginugol niya ang bawat trick sa libro na sinusubukang pukawin si Winifred mula sa kanyang kasalukuyang estado, ngunit walang epekto. Sa bandang huli, nakipag-ugnayan ang Beggar King kay Tyr. Kahit sa kanyang immaculate healing powers, kaya lang niyang patatagin ang kalagayan ni Winifred. Sa huli, wala nang ibang magagawa ang Haring Pulubi. Inutusan niya si Tyr na umuwi kasama si Winifred at tumira. Isa lang ang paraan para magising siya. Hindi sinabi ni Beggar King kay Tyr kung ano iyon noon. Pagkatapos lamang maiuwi si Winifred ay sasabihin kay Tyr ang kanyang mga plano. Hindi pinindot ni Tyr ang anumang sagot. Nagkaroon pa rin ng pag-asa sa sitwasyon dahil sinabi ng Pulubi King na mayroong solusyon. Nanatili si Tyr sa kwarto ng ilang oras, nanatili sa tabi ni Winifred, hanggang sa may kumatok sa pinto. "Are you there, Daddy? Pwede ba akong pumasok?" Natunaw ang puso ni Tyr nang marinig ang boses ni Blair. Hinaplos niya ng mariinang mukha, pinunasan ang mga luha sa gilid ng mga mata. Hinatak ang sarili at isinasantabi ang kalungkutan, pumunta siya sa pinto at binuksan iyon para makita si Blair na nakatitig sa kanya gamit ang mga mata nitong puno ng tubig. "Namiss ko kayo ni Mommy, Daddy." Sa kalahating minuto na walang balita sa kanyang mga magulang, si Blair ay hindi nakatulog ng maayos. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang ina at hindi niya alam kung paano magtatanong. "Namiss din kita, Blair." Binuhat ni Tyr si Blair sa sahig at pumasok sa bahay. "Tulog na ba si Mommy, Daddy?" Inosenteng tanong ni Blair nang makita niya si Winifred na hindi gumagalaw sa kama. "Ma'am." Tumango si Tyr. "Pagod si Mommy pagkatapos manganak sa kapatid mo. Kailangan niyang matulog ng matagal, Blair. Mag-ingat ka na hindi siya maistorbo." "Gagawin ko." Tumango si Blair at lumapit kay Winifred. Iniabot niya ang kanyang kamay, gustong hawakan ang mukha ng kanyang ina, ngunit tila nag-aalangan siyang gawin iyon. Hinawakan ni Tyr ang kamay ni Blair at marahang inilagay sa mukha ni Winifred. "Blair, if ever miss mo na si Mommy, halika at hawakan mo ang mukha niya. Miss ka na niya kahit tulog na tulog siya." "Ma'am." Tumango si Blair nang makahulugan. "Daddy, kailan ba gising si Mommy?" Hindi masagot ni Tyr ang tanong dahil wala siyang ideya kung kailan magkakamalay si Winifred. "Soon, I suppose," sabi niya habang sinasandok si Blair. "Pagod na si Mommy, Blair, hayaan na natin siyang magpahinga. Bakit hindi natin puntahan ang kapatid mo?" "Ma'am." Tumango ulit si Blair. "Ang cute nila. I like them a lot. From now onwards, you are their big sister, Blair. You have to look after them and give them your toys and snacks too." "Syempre, Daddy, ibibigay ko sa kanila kung ano ang akin." Habang nagkukwentuhan, nakarating sila sa nursery.
Nang makita ni Tyr ang kambal na mahimbing na natutulog, pumasok sa kanyang isipan ang mga pag-iisip. Marahan niyang sinundot ang mukha ng anak at anak. Ilang araw pa lang sila at matutulog na kung kailan nila magagawa, ngunit iminulat ng sanggol na lalaki ang kanyang mga mata nang hawakan siya ng daliri ni Tyr. Inilabas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga daliri ni Tyr. Naramdaman ni Tyr ang init na nagmumula sa maliliit na kamay ng kanyang anak, naramdaman ni Tyr na nagsimulang maglaho ang lungkot na bumabalot sa kanya. Napangiti siya ng matamis nang makita ang kanyang mga anak na nakapatong sa duyan. Dumaan sa masamang kalagayan ang nanay mo para ipanganak ka ng dalawang maliliit na bata. Kailangan mong lamaking malusog. Biglang tumawa ang baby girl. Dinilat ni Blair ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at sinabing, nakita ko lang ang aking nakababatang kapatid na babae na ngumiti. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti sa nakalipas na 10 araw, tatay. Talagang ngumiti siya ngayon. Sa pagtingin sa kanyang 3 anak, naramdaman ni Tyr ang init sa kanyang puso, na para bang nilalamon ng taglamig na araw ang kanyang malamig at malamig na katawan. Nang gabing iyon, nagluto si Helen ng masarap na hapunan bilang handaan para salubungin si Tyr at ang iba pa pauwi. Mahigit 10 araw na ang lumipas mula nang bumaba ang lahat. Mula sa kanilang unang paghihirap at dalamhati, sinimula na nilang tanggapin ang mga bagay tulad ng dati. Naniwala sila sa lakas at kakayahan ng kanilang manugang. May magagawa siya para magising si Winifred. Kung tutuusin, hindi naman sila binaygo ni Tyr. Kabanata 1056. Holy Eye Silkworm. Kasunod nito, nanatili si Tyr sa villa sa Lunar Mountain habang sina Draco Summers at Sean Yarn ay bumalik sa Hilaga. Kung tutuusin, may mga bagay pa silang dapat asikasuhin kasama ang pamilyang Summers. Nakipagkasundo sina Draco at Tyr na magdaraw sila ng isang engranding kapistahan para ipagdiwang ang ika-100 araw ng kambal, kung at sana ay nagising na si Winifred Zia noon. Umalis na rin si Beggar King, nang hindi sinasabi kung saan siya pupunta. Babalik na lang daw siya after Tyr has been established all arrangements at home. Isang gabi makalipas ang 1 linggo, dumating si Haring Pulubi sa mga villa. Oras na, sabi niya kay Tyr. Sabay silang pumunta sa kwarto ni Winifred. Mabilis na sinuri ni Beggar King ang kanyang katawan ngunit wala pa ring bakas ng kanyang paggising. Maging ang Beggar King ay hindi alam kung paano ipaliwanag ang kasalukuyang vegetative state ni Winifred gamit ang mga modernong termino sa agham. Pagkatapos ng lahat, hindi talaga maipaliwanag ng modernong agham ang pagiging nasa permanenteng vegetative state. Alam mo ba kung saan ako nagpunta nitong mga nakaraang araw, Tyr? Biglang tanong ni Beggar King. Umiling si Tyr. Hindi ko alam. Nagsusuri ako sa ilang bagay. Anong mga bagay? Tanong ni Tyr. Sumagot si Beggar King, I was verifying if the nabanggit na paraan ng rousing Winifred was valid. Agad na nabuhayan si Tyr nang marinig ang Beggar King. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot na baka sabihin sa kanya ng kanyang amo na hindi na madyay gising pa si Winifred. Mabilis siyang nagtanong, Master, nalaman mo ba kung may pagkakataong magising si Winifred? Ayon sa modernong medikal na agham, si Winifred ay nasa isang estado ng utak na hibernation at magpakailanman ay mananatiling walang malay, sagot ng Pulubi King. Ano? Tumayo si Tyr, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nang makita ang pagkabalisa ni Tyr, nagmamadaling nagpatuloy ang Beggar King, maupo ka, bakit ka nabalisa? Ito ay pananaw lamang ng modernong medikal na agham, sinabi ko bang ito ay ganap? Mayroon pa bang ibang paraan, Master? Tumango si Beggar King. Ayon sa metaphysics, siya ay nasa ilalim ng estado ng pseudo-death. Metaphysics. Ulit ni Tyr. Tama yan. Nangangahulugan ito na mayroon tayong kakaibang sitwasyon sa ating mga kamay. Pagkatapos ng maikling katahimikan, idinagdag ni Beggar King, narinig mo na ba ang ganyang chismis, Tyr? Anong chismis? Tanong ni Tyr. Sumagot si Beggar King, na ang taong nangangarap ng sariling kamatayan ay hindi na madyay gising muli. Bahagyang natigilan si Tyr. Isang ideya ang lumitaw sa kanyang isipan nang sabihin niya, Guro, ang ibig mo bang sabihin ay napanaginipan ni Winifred ang kanyang kamatayan, kaya hindi siya magising? Binibigyan lang kita ng halimbawa, sagot ni Haring Pulubi. Ito ay isang estado kung saan ang isip ng tao ay nahahanap ang sarili sa isang walang katapusang kawalan. Kaya nga sabi ko she's in a quite peculiar state. Ang kanyang mga pagkakataon na magising ay mas mababa sa 1% kung magpatuloy tayo sa modernong paggamot. Wala tayong pagpipilian kundi maghanap ng ibang paraan.
Nagmamadaling tumango si Tyr. You can be frank with me, Master. Gagawin ko ang lahat para magising si Winifred. Natatandaan kong nabasa ko ang tungkol sa pseudo-death sa isang handbook na naglalarawan ng iba't ibang misteryoso at komplikadong mga sakit sa mundo. Ang tanging paraan para magising ang pasyente ay sa pamamagitan ng eye silkworm, sabi ni Beggar King. Eye silkworm. Walang ideya si Tyr kung ano iyon. Ano ba talaga? Sumagot si Beggar King, ito ay mas tumpak na kilala bilang ang Holy Eye Silkworm. Ang eye silkworm ay umiiral sa ilalim ng milyong taong gulang na mga glacier at natuklasan ng mga Kedoko practitioner mula sa Madex, at pagkatapos ay ginawa sa Holy Eye Silkworm. Ito ay napakalamig. At ang paglalagay nito sa bibig ng isang bangkay ay maaaring mapanatili ang bangkay ng hindi bababa sa ilang dekada. Kung maaari mong makuha ang iyong mga kamay sa Holy Eye Silkworm at hayaang kunin ito ni Winifred, ang sobrang lamig nito ay maaaring magising lamang siya mula sa malalim na pagkakatulog. Madex Kedoko, ungol ni Tyr. Hindi iyon kakaiba kay Tyr. O mas tumpak, hindi ito isang bagay na banyaga sa lahat sa komunidad ng martial arts. Si Madex Kedoko ay isang napaka-misteryoso at masasamang presensya sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Maaari itong kapwa pumatay ng walang bakas at makapagligtas ng mga buhay. Mayroong hindi mabilang na mga paraan upang magamit ang lason ng hindi napapansin ng mga tao. Katumbas ng Madex Kedoko ang black magic ng South Sea. Isang bagay na pamilyar kay Tyr dahil isa sa 18 general ng Regal Palace ay isang Kedoko practitioner na babae na nagngangalang Zyrus Label. Noong unang naitatag ang Regal Palace, kinailangan ni Tyr at Nemesis na pumunta sa mga misyon bilang bounty hunters at hitmen para kumita ng pera. Si Zyrus ang isa sa mga target nila noon. Inalok sila ng $100 milyong para patayin si Zyrus, ngunit dumaan sa matinding paghihirap dahil sa kanyang lason. Kung nagkataon, nagawang kunin ni Tyr si Zyrus sa ilalim ng kanyang pakpak at pagkatapos ay sumali siya sa Regal Palace. Nabigyan ng pagkakataon si Tyr na masaksihan ang sobrang kapangyarihan ni Zyrus. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng Regal Palace at Shadow Totem. Sa pamamagitan ng Dark Moth Spell, daan-daang mga mandirigma ni Shadow Totem ang nalasan hanggang sa mamatay sa loob lamang ng ilang minuto. Para bang kumilos ang Diyos. Talagang nakahinga si Tyr sa pagsali ng babaeng ito sa Regal Palace. Kung hindi, ang Regal Palace ay nasa isang mahaba at pahirap na labanan. Tila, si Zyrus ay nagmula sa isang tiyak na linya ng komunidad ng Hymenoptera ng Madex. Sinabi ni Tyr, Guro, si Madex Kedoko ay sobrang maitim at napakasama. Dapat mong malaman na ang isa sa aking 18 general ay isang Kedoko practitioner. Zyrus Label ang kanyang pangalan, at tila, siya ay nagmula sa Madoexes Hymenoptera community. Hindi ko siya pinapunte sa isang misyon mula noong labanan sa pagitan ng Regal Palace at Shadow Totem. Natatakot ako na magdudulot siya ng mass mortality at makaakit ng atensyon sa buong mundo. Pinaikit ni Beggar King ang kanyang mga mata at sumagot, maaaring kunin ni Kedoko ang isang buhay o iligtas ito, hindi ito nakakatakot gaya ng ginawa mo. Bagaman, totoo na ang hindi tamang pagsasanay ay magdudulot ng hindi sinasadyang mga epekto. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko pa rin na hanapin mo ang Holy Eye Silkworm. Ililigtas nito si Winifred mula sa kanyang kasalukuyang vegetative state, ngunit malamang nalilito ang hindi kilalang mga side effect. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Saglit itong pinag-isipan ni Tyr at sinabing, nagdesisyon na ako, Guro. Hanggat magising si Winifred, handa akong subukan ang anumang bagay. At saka, wala na ako sa mga pagpipilian. Nabanggit mo na isa ito sa pinakamakapangyarihang lason ng Madex Kedoko, dapat ko bang hanapin ito sa Madex? Sumagot si Beggar King, ang lahi ng sinaunang martial arts community ay matagal nang nasira. Ang Madex na kilala natin ngayon ay hindi ang dating daan-daang taon na ang nakararaan. Kabanata 1057. Northern Raffenest. Ano ang ibig mong sabihin, Guro? Natarante si Tyr sa narinig. Sumagot ang Beggar King, daan-daang taon na ang nakalilipas, ang digmaan at mga salungatan ay laganap sa mainland. Ang rehiyon ng Madex ay lubhang naapektuhan, kung saan maraming mga angkan ng Hymenoptera ang naalis bilang isang resulta. Sa nakalipas na ilang araw, hinanap ko ang huli sa mga nabubuhay na angkan at nakita ko ito. Nasaan na? Sabik na tanong ni Tyr. Sumagot ang Beggar King, ang lugar kung saan naroon ang mga inapo ng mga nabubuhay na angkan,
iyon ay, ang tanging lugar na mapupuntahan ng Holy Ice Silkworm, ay hindi ang rehiyon ng Madex na alam natin ngayon, ngunit ang Northern Rafinesque. Northern Rafinesque. Medyo nagulat si Tyr. Hindi ba Cure City iyon? Tama ka. Nagpatuloy ang Beggar King, ang Cure City ay kilala rin bilang probinsya ni Haring Nonies. Sa kabila nito, ang Nonies ay isang kolokyal na pangalan lamang na ibinigay ng mga tao sa lugar. Ang digmaan sa mainland ay nagbunga ng isang pinuno sa Rafinesque province Nonies Jade, ang hari ng Northern Rafinesque at iyon ang naging pangalan ng lungsod. Yung Jade Royal Family ng Cure City, ungol ni Tyr. Ito ay isang pangalan na hindi malilimutan ni Tyr dahil si Lyra Jade ay ang illegitimate daughter ng Jade Royal Family. Nang mapatay niya si Lyra, sinubukan siyang pigilan ng isang Golden Swallow ngunit sa halip ay napatay siya. Dahil doon, nagkaroon na ngayon ng away sa pagitan ni Tyr at ng Royal Family. Tila nakatadhana na ang lahat dahil kailangan na niyang hanapin ang Holy Ice Silkworm sa teritoryo ng maharlikang pamilya ng Jade. Guru, bakit hindi sa Nimbus Plateau matatagpuan ang mga inapo ng Hymenoptera community ng Madex kundi Northern Rafinesque? Tanong ni Tyr. Sumagot si Beggar King, ang digmaan daan-daang taon na ang nakalilipas ay lubhang naapektuhan ang komunidad ng Hymenoptera. Kasabay nito, nais ng mga kaaway na agawin ang kontrol sa komunidad sa pag-asang matalo ang militar ng ating bansa. Malinaw, ang hakbang ay tinanggihan ng komunidad. Sa pagsisikap na pigilan ang pagpuksa sa kanilang linya ng dugo at kaalaman, ang mga pinuno ng komunidad ay tumakas sa Madex. Palibhas ay hindi tinatanggap ang kanilang sarili sa mainland dahil sa pangunawa ng mga tao kay Kedoko, sa wakas ay nanirahan sila sa Northern Rafinesque matapos silang tanggapin ni Haring Nonies. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang mga kaapo-apuhan ay matatagpuan na lamang sa Northern Rafinesque. Iyan ang lugar na pupuntahan para hanapin ang Holy Ice Silkworm. Ngayon na, nahulog si Tyr sa isang solemn na mood. Ayon kay Beggar King, tinanggap ni Haring Nonies ang natitirang mga angka ng komunidad ng Hymenoptera sa kanyang teritoryo at pinahintulutan silang manirahan sa Northern Rafinesque, kaya napigilan ang pagkalipol ng komunidad. Nangangahulugan ito na may utang silang malaking pabor sa maharlikang pamilya ng Jade. Makalipas ang 100 taon, umiral pa rin ang maharlikang pamilya ng Jade. Na nangangahulugan na ang komunidad ng Hymenoptera sa kasalukuyan ay may malapit na kaugnayan sa maharlikang pamilya. Kapag nasangkot na ang maharlikang pamilya ng Jade, tiyak na magpapalubha ang alitan nila ni Tyr sa kanyang mga pagtatangka sa paghahanap sa Holy Ice Silkworm. Kung ito ay ibang bagay, hindi tutol si Tyr na kumuha ng sarili niyang matamis na oras na makipaglaro sa maharlikang pamilya ng Jade. Gayunpaman, sa buhay ng kanyang asawa sa linya, hindi niya kayang bayaran ang anumang mga pagkabigo. Naiintindihan ko, Master. Hindi ako susuko sa pagkakataong ito hanggat nagbibigay ito kay Winifred ng pag-asa para magising. Pupunta ako sa Northern Rafinesque, sabi ni Tyr. Sumagot si Beggar King, bukod pa sa alitan sa pagitan mo at ng maharlikang pamilya ng Jade, delikado ang Kedoko. Mag-ingat sa pagkakataong ito. Hindi ako makakasama dahil may kailangan akong asikasuhin. Kaya't iminumungkahi kung siguraduhin mong upang maging ganap na handa bago simulan ang paglalakbay na ito. Kasama ang Beggar King, magiging mas ligtas at mas madaling paglalakbay ito sa Northern Rafinesque. Gayunpaman, hindi pipilitin ni Tyr ang kanyang amo na sumama kung mayroon siyang ibang mga bagay na dapat asikasuhin. Aalis ka ba para manghingi ng pagkain? Napatingin si Tyr kay Beggar King na may pagdududa. Sa totoo lang, gusto niyang sumama si Beggar King sa paglalakbay. Kung tutuusin, gusto niyang makuha ang Holy Ice Silkworm sa lalong madaling panahon at gisingin ang kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin? Pinandilatan ng mata ng pulubing king si Tyr. Kailangan kong asikasuhin ang isang kagyat na bagay. Biglang may naalala si Tyr at nagtanong, naaalala ko bang may sinabi ka tungkol sa Imperial Capital City noong nakita mo si Lolo Sean dati? Pupunta ka ba doon, Master? Paano mo nakilala si Lolo Sean? Kilala mo rin ba ang aking lolo at ang aking ina? Ang dami kong tanong, Guro, hindi mo ba ako masagot? Bakit nawala ang lolo ko matapos makatanggap ng invitation letter mula sa Imperial Capital City? Bakit naging cenotaph ang puntod ng nanay ko? Tsaka, ano ang koneksyon ng pulang gagamba sa dugong berserker sa katawan ko? Sa harap ng walang humpay na mga tanong ni Tyr, malumanay na umiling ang Beggar King na nagsasabing, sa tingin mo ba ako mismo ang Diyos, Tyr? Kahit alam ko, hindi ito ang oras para malaman mo.
Kung gusto mong maghanap ng sagot, pumunta ka sa Imperial Capital City pagkatapos magising ang asawa mo. Some secrets are meant to be discovered. Ganyan nagiging makabuluhan, di ba? Natigilan si Tyr sa sagot ni Beggar King. Ayaw sabihin ng amo niya, kaya naman naisip niya ang engranding dahilan na ito. Sige, gabi na, oras na para pumunta ako. Sabi ni Beggar King habang tumatalon sa bintana. Kumunat ang noo ni Tyr. Nagmamadali. Lagi naman di ba? Ngumiti si Beggar King at tumalon sa bintana, na wala sa dilim. Hihintayin kita sa Imperial Capital City, anak. Lumapit si Tyr sa mga bintana at tumingin sa labas ng gabi. Wala nang makita si Beggar King. Paulit-ulit sa isip ni Tyr ang huling sinabi niya. Anong mga kagyat na bagay ang kinasangkutan ng Haring Pulubi sa Imperial Capital City? Isang munting ideya ang pumasok sa isip ni Tyr. Pakiramdam niya ay may malaking lihim na naghihintay sa kanya sa Imperial Capital City. At ito ang mag-uugnay sa mga tuldok na nakapalibot sa kanyang amo, lolo, at maging sa kanyang ina. Huminga ng malalim si Tyr, kinalma ang sarili, at pumunta sa kama ni Winifred. Marahang hinaplos ng kamay ni Winifred ang mukha, ang tanging nasa isip niya ay alaala ng masasayang pinagsaluhan nila. Isang luha ang biglang tumulo sa kanyang pisngi at bumagsak sa mukha ni Winifred. Sleep well, my dear Winifred. I will be back soon. Kabanata 1058. Achilles at Cyrus Label. Kinaumagahan, ipinaalam ni Tyr kina Helen Cole at Jacob Zia ang kanyang paglalakbay sa Northern Rafinesque. Tiniyak niya noon na mahahanap niya ang Holy Eye Silkworm at gisingin si Winifred mula sa kanyang walang katapusang pagkakatulog. Hindi moari ng matandang mag-asawa ang mga mahiwaga at kakaibang ipinaliwanag ni Tyr. Ang magagawa lang nila ay paalalahanan siya na mag-ingat. Tumango si Tyr at tumingin sa Lunar Mountain Villa. May mga plano siyang bumalik ang Regal Palace sa pinagmulan nito, kaya naman binili niya ang pinakamagagandang 13 lote sa kapitbahayan. May pagkakataon na naisipan pa niyang bilhin ang buong kapitbahayan. Bago ito, ang kanyang plano ay okupado, puno ng mga bagay na dapat niyang asikasuhin. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng oras at pagsisikap para maabot ang plano niyang ito. Sa napakaraming bagay na nangyayari, napagtanto ni Tyr ang pangangailangan para sa kanyang pamilya na protektahan ng malalakas na manlalaban. Hindi na mauulit ang mga pagkakataong sinaktan ng kanyang asawa at anak na babae. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Clifford Han. Mula sa kabilang dulo ng linya ay dumating ang mahinahon at tinig na tinig ni Clifford, "Boss." Hindi alam ng Regal Palace na nawala ng malay si Winifred. Akala nila ay nag-e-enjoy si Tyr kasama ang pamilya matapos malutas ang mga isyu niya sa pamilya Summers. "Clifford, gusto kong pumunta si Achilles at ang kanyang pinakamahusay na mga tao sa Con City," sabi ni Tyr. Sandali lang. Nagulat si Clifford at naisip niyang mali ang narinig niya. "Tungkol saan ito, boss? May nangyari na naman bang masama sa Celestial Empire na nangangailangan ng presensya ni Achilles?" Umiling si Tyr. "Nothing much. Out of the 18 generals, parang walang ginagawa ang batang iyon buong araw. Oras na para mag-ambag siya. Pinaplano kong bilhin ang buong Lunar Mountain Villa. Moving on, unti-unting babalik ang Regal Palace sa Celestial Empire. Ito ang magiging headquarters natin. Sigurado ka bang gusto mong gawin iyon, boss?" Tanong ni Clifford. Sumagot si Tyr, "Ito ay isa lamang kaisipan sa aking isipan. Ang katuparan ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari pagkatapos. Anyway, sabihin mo kay Achilles na gusto ko siya dito. He will be living here permanently, tasked to look after my family. Isa pa, sabihin mo kay Cyrus na sumama kay Achilles. Si Clifford ay isang matalinong tao. Kung hindi niya masyadong inisip ang utos ni Tyr na bumalik si Achilles sa Regal Palace sa simula, napagtanto ngayon ni Clifford na may mali nang hiningi ni Tyr si Cyrus Label. "May tinatago ka sa akin, di ba, boss?" "Ano yun?" "Wala naman," sagot ni Tyr. Napangiti si Clifford. "Nakalimutan mo na ba ang mga kaibigan mo dito? Sabihin mo, ano nga ba ang nangyari? Kung hindi, hinding-hindi mo tatawagan si Cyrus, ang babaeng iyon ay isang killing machine." Sa pagpapasya na sabihin ang katotohanan, sinabi ni Tyr, hindi siya darating upang pumatay. Nanganak si Winifred ng maaga ngunit nawala ng malay at nanatili pa rin noon. "Ano?" Nagulat si Clifford sa kabilang linya. "Bakit hindi mo sinabi sa amin, boss? Kamusta na siya ngayon?" Sumagot si Tyr, "Wala pa ring malay.
Gayunpaman, sinabi sa akin ng aking Panginoon na ang Holy Eye Silkworm ng Madex Hymenoptera community ang tanging makakapagligtas sa kanya, kaya kailangan kong umalis. Nakikita ko. Kinalma ni Clifford ang sarili at sinabing, ipapaalam ko kaagad kay Cyrus na sasama siya kay Achilles. May kailangan pa ba kayo, boss? Tatawagan ko ba si Hawk at ang kanyang mga tauhan? Hindi, ayos lang. Umiling si Tyr. Ang komunidad ng Hymenoptera ay lubhang misteryoso at walang bilang ng mga manlalaban ang magbibigay sa amin ng kalamangan. Si Cyrus ay higit pa sa sapat. Para naman sa iba, hayaan mong subaybayan ko ang sitwasyon sa Con City. Kung okay na ang lahat, bumalik na kayong lahat. Before that, I need to look for a island by Long River. Sa dami ng core members ng Regal Palace, imposibleng magkasya silang lahat dito sa Lunar Mountain Villa. Sure, sagot ni Clifford. Matapos gawin ang mga detalye kasama si Clifford, tinapos ni Tyr ang tawag at pumasok sa villa. Lumapit ang kanyang biyenan Helen. Matagal bago ka bumalik, Tyr. Bakit hindi mo pangalanan ang mga anak mo bago ka umalis? Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, bakit hindi natin hayaan na pangalanan ni Winifred ang mga bata pagkatapos niyang magising, ina? Ngayong nakipagpayapaan na ako sa aking ama, babalik ako sa Hilaga kasama ang mga anak. Oras na rin para palitan ni Blair ang kanyang pangalan. Ma'am. Tumanggaw si Helen sa katahimikan. Pagkaraan ng 3 araw, isang barko ang naghulog ng angkla sa isang daungan sa Con City. Isang grupo ng 40 lalaki ang bumaba mula sa barko. Matipuno at malakas ang katawan, nagbigay sila ng hangin ng pangingibabaw, tulad ng makapangyarihang mga sundalo ng hukbong Spartan. Nangunguna sa grupo ang isang lalaking may tan skin. Sa ilalim ng araw, siya ay nagmukhang isang sinaunang mandirigma na nababalot ng tansong baluti, na hindi maarak ng lahat ng sandata. Siya si Achilles, isa sa 18 general ng Regal Palace. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maaaring may ranggo sa nangungunang 3 sa 18 general. Ang 40 maskuladong lalaki, ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa kanilang sariling karapatan, ay bahagi ng kanyang Golden Scarab Army. Sa paninirahan ni Achilles at ng kanyang mga tauhan sa Lunar Mountain, mas naging kalmado si Tyr dahil inatas ang protektahan ang kanyang pamilya. Nakatayo sa tabi ni Achilles ang isang babaeng nakasuot ng itim. Siya ay may makinis na balat at magandang mukha. Isang tunay na kagandahan sa kanyang sariling karapatan. Gayunpaman, isang aura ng malisya at lamig ang lumabas sa loob. Ang babaeng ito ay si Cyrus Lebel, ang nag-iisang Kedoko practitioner sa 18 generals ng Regal Palace. Isang presensya na kahit si Tyr ay kinatatakutan. Pagkababa pa lang nila ng barko ay agad na pumunta sina Cyrus at Achilles kay Tyr at binati ito ng buong respeto, boss. Laging nag-iingat si Tyr kay Cyrus dahil lang sa kakayahan nitong manipulahin si Kedoko. Sa katotohanan, siya ay lubos na gumagalang kay Tyr at nagbahagi ng isang malapit na relasyon sa mga tao sa Regal Palace. Kabanata 1059. Ang nakaraan ni Cyrus Lebel. Magandang trabaho. Parehong niyakap ni Tyr Summers sina Achilles at Cyrus Lebel, pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa villa sa Lunar Mountain. Pagkabalik, pinakilala muna ni Tyr sina Achilles at Cyrus kina Jacob Zia at Helen Cole. Maagang nalaman ni na Jacob at Helen ang mga kalagayan ni Tyr at alam nilang may mga kaibigan siya sa matataas na lugar sa paligid niya. Bagamat handa na sila sa pag-iisip sa simula pa lang, nang makita si Achilles at ang iba pa, nakaramdam pa rin sila ng kakapusa ng hininga habang nanikip ang kanilang mga dibdib. Nang makitang tila hindi mapalagay ang kanyang mga biyenan, tumingin si Tyr kay Achilles at sa iba pa at malamig na sinabi, ito ang mga biyenan ko. Noon lamang nag-react si Achilles at ang iba pa, na nagmamadaling inalala ang kanilang mga aura bago nagplaster ng mga ngiti sa kanilang mga mukha at bumati, hello, sir and madam. Oo, hello. Matapos masaksihan ang gayong labanan, si Jacob at Helen ay nalilito pa rin. Nagmamadaling hinayla ni Helen si Tyr sa isang tabi at bumulong, Tyr, anong balak mong gawin? Ang mga taong ito ay naglalabas ng hangarin na pumatay. May mangyayari na naman bang nakakaligalig? Si Tyr ay tumatakbo sa lahat ng oras na ito, matapang na putok ng baril, pagsabog, at iba't ibang panganib. Sa kabila ng nakasanayan na ni Helen at ng iba pa, hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-aalala sa kaligtasan ni Tyr. Nagmamadaling sagot ni Tyr, hindi naman sa ganoon, Nay. Magsisimula na ang mga taong ito sa Lunar Mountain Villa Complex at sila ang mananagot sa iyong kaligtasan. Patuloy ni Helen,
Tyr, kami ay mga ordinaryong tao lamang at hindi kami kadalasang nagsusulong ng sinuman. Hindi namin kailangan ang mga taong ito upang protektahan kami. Kailangan. Desidido si Tyr sa kanyang sagot. Nauna na sina Blair at Winifred, Ma'am. Hindi ko na talaga papayagang mangyari ulit ito. Bukod dito, binigyan ako ni Winifred ng isang anak na lalaki at isang anak na babae. Mas kailangan niya ng magpoprotekta sa kanya. Ang bagay na ito ay hindi mapag-usapan. Kailangan kong gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad dito. Nang makita kong gaano kaseryoso si Tyr, hindi na nagprotesta pa si Helen at nagtanong, kailan ka aalis? Bukas, sagot ni Tyr. Don't worry, Mom. I really find a way to wake Winifred up soon. Sige. Tumango si Helen. Buo ang tiwala niya sa manugang na ito. Kung tutuusin, napakarami na nilang pinagdaanan. Nang hapong iyon, pinatira ni Tyr si Achilles at ang iba pa sa Villa Complex sa Lunar Mountain. Kasabay nito, tumawag si Tyr kay Drake Tucker at hiniling sa kanya na magpatuloy sa pagbili ng buong Villa Complex ng Lunar Mountain bilang backup. Bagamat mahirap ipatupad ang plano, hindi imposibleng maisakatuparan ang kapangyarihan ni Drake sa Con City. Tumayo si Zyrus sa harap ni Winifred na mahimbing na natutulog sa kwarto niya at napaungol, ang ganda-ganda ng asawa mo, boss. Ngayong tulog na siya, mukha na talaga siyang Sleeping Beauty sa fairy tales. Tumayo si Tyr habang hindi maiwasang madaig ng dilim. Zyrus, mangyaring suriin ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan at tingnan kung ito ay tulad ng sinabi ng aking Panginoon. Naiintindihan. Inabot ni Zyrus ang kanyang kamay sa lower abdomen ni Winifred. Ang mahinang pahiwatig ng berdeng ilaw ay agad na lumitaw sa lugar na iyon. Upang maging tumpak, ito ay hindi magaan, ngunit mga gamo-gamo na kumikinang na berde. Hindi nagtagal, lumipad ang mga gamo-gamo at pumalibot sa katawan ni Winifred. Makalipas ang 1 minuto, inalis ni Zyrus ang mga gamo-gamo at sinabing, Boss, I'll be honest. Ang iyong asawa ay hindi nilaso ni Kedoko, kaya wala akong mahanap. Dahil sinabi ng Senior Beggar King na ang Holy Eye Silkworm ay magiging magising siya, dapat walang problema. Sige. Tumango si Tyr. Zyrus, sabi ng aking amo na ang Holy Eye Silkworm ay ang banal na bagay ng Hymenoptera community mula sa Maddox. Halos mawala ng lahi si Maddox dahil sa digmaan 100 taon na ang nakakaraan. Kaya, ang huling mga inapo nito ay tumakas sa Northern Rafinesque. Ang alam mo ba tungkol sa komunidad ng Hymenoptera ay pareho sa sinabi ng aking amo. Natahimik sandali si Zyrus bago sinabing, Boss, maaaring tama si Senior Beggar King. 100 taon na ang nakalilipas, ang Hymenoptera community ng Maddox ay nagkaroon ng 18 mga kuta. Dahil nga sa digmaan kaya maraming nasawi ang mga kahalili ng 18 kuta, at ang mga natitira ay tumakas sa kung saan man sila makakaya. Hindi ko sigurado kung saan sila nagpunta sa huli. Pero, Senior, ang Pulubi King ay tiyak na hindi basta-basta magtsismisan ng mga ganyang bagay. Kung sasabihin niya ang mga inapo ng komunidad ng Hymenoptera ay nasa Northern Rafinesque, iyon ay dapat tama. Kahit hindi mo alam. Medyo nagulat si Tyr. Iyong mga ninuno, naniniwala ako, ay kabilang din sa 18 mga kuta ng Maddox, tama ba? Oo. Tumango si Zyrus. Pero boss, hindi ko po talaga alam kung anumang bagay tungkol sa 18 kuta ng Maddox mula sa 100 years ago, kasi bloodline ng family ko actually ay matagal nang humiwalay sa angkan. Noong panahon ng digmaan sa mainland, aking dakilang ang henerasyon ng lolo ay tumakas sa ibayong dagat. Sila dapat mula sa 18 kuta ng Maddox. Pero alam mo kung paano kakaiba ang Maddox Hymenoptera. Maraming lugar ang ginawa, hindi sila malugod. Kaya, itinago ng aking lolo, si Titus Label, ang kanyang pagkakakilanlan matapos tumakas sa ibang bansa. Tumigil siya sa pagsasalita tungkol sa komunidad ng Maddox Hymenoptera at naging isang ordinaryong negosyante. Mamaya, ang lolo't tatay ko ay kasali na sa kalakalan. Kung hindi dahil sa pangyayari sa Yorkshire pamilya, matagal nang nawala ang angkan namin. Bakas ang lungkot sa mukha ni Zyrus sa pagbanggit sa insidente ng pamilyang Yorkshire. Natural na alam ni Tyr ang pangyayari. Ito ay dahil sa Regal Palace and Zyrus came together. Ayon kay Zyrus, ang kanyang ama at lolo ay nasa negosyo ng tela habang nasa ibang bansa. Ang negosyo ay lumago ng gayon, malaki noong henerasyon ni Zyrus na pagmamayari nila ang mga pabrika at kumpanya. Sa oras na iyon, siya ay isang mayaman, nouveau riche.
Nang maglaon nang ang kanyang ama ay nagnenegosyo sa isang pamilya na pinangalanang Yorkshire, niloko siya ng kabilang partido at naiwan na wala. Hinanap sila ng kanyang mga ninuno. Out for that reason pero grabe ang pagdaranas. Pagkatapos, ang pamilyang Yorkshire ay umupa ng mga mamamatay tao upang kunin ang buong pamilya ni Cyrus dahil natatakot sila sa pamilya Lebel na magpapatuloy sa gulo. Noong gabing iyon, mahigit 12 miyembro ng Lebel ay namatay ang pamilya sa kamay ng Yorkshire family. Si Cyrus ay 10 taong gulang pa lamang noon. Itinago ang kanyang ina sa ilalim ng kama upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Noong panahong iyon, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata kung paano ang nangyari sa pamilya niya. Ito ay brutalized na pinatay. Kasunod ng insidente, umalis si Cyrus sa pagiging anak ng isang mayamang pamilya sa isang ulila. Nagkaroon siya ng mga bangungot, ang kanyang pamilya ay pinapatay kapag siya ay natutulog tuwing gabi. Upang makapaghiganti, natuklasan niya ang isang relic na iyon na pag-aari ng kanyang lolo sa tuhod at nakahanap ng isang libro na Madex Kadoko doon, kaya nagsimula sa isang landas ng Kadoko Mastery. Kabanata 1060. Paglalakbay sa Northern Rafinesque, kung saan si Cyrus Lebel ay napakatalino sa paggamit ng Kadoko. Matapos niyang magawa ang kanyang pag-aaral, ginamit niya ang sining ng Kadoko laban sa pamilyang Yorkshire na nagpahirap sa kanila. Kasunod ng insidente, ang pamilya Yorkshire ay walang pagpipilian kundi ang gumastos ng magandang kapalaran upang kumuha ng isang tao na pumatay kay Cyrus. At nagkataon lang na noong panahong iyon, si Tyr Somers at ang iba pa ay kamakailan lamang ay nagtatag ng Regal Palace, at nangangailangan sila ng pondo. Kaya, madalas nilang pinangunahan ang mga kapatid ng Nemesis sa mga misyon para kumita. Kalaunan ay nakatanggap si Tyr at ang iba pa ng misyon mula sa pamilyang Yorkshire, at nagsimulang patayin si Cyrus. Sa unang pagkakataon na magkasagupaan sila, nagdusa si Tyr at ang iba pa sa kamay ni Cyrus. Ngunit nang maglaon, dahil sa iba't ibang gusot, nalaman ni Tyr at ng iba pa ang katotohanan mula kay Cyrus. Sa huli, ang mga nasa Celestial Empire ay nagsama-sama. Hindi lamang, hindi pinatay ni Tyr si Cyrus, sa halip ay tinulungan nila itong alisin ang pamilyang Yorkshire at tumulong sa kanyang paghihiganti. Pagkatapos nito ay sumama si Cyrus kay Tyr at sa kanyang tropa, na naging miyembro ng Regal Palace. Iyon ang kasaysayan sa pagitan ng Cyrus at Regal Palace. Kasabay din iyon ang malungkot na nakaraan ni Cyrus. Namumula ang mga mata ni Cyrus nang maalala niya iyon. Isang alon ng kalungkutan ang hindi maiwasang lumabas sa kanyang mukha. Tinapik ni Tyr ang balikat ni Cyrus at sinabing, "Cyrus, nakaraan na ang lahat." "Alam ko, boss." Pinisil ni Cyrus ang isang matigas na ngiti. Sa katunayan, pagkatapos makipag-ugnayan sa libingan na naiwan ng aking lolo sa tuhod, na-curious din ako tungkol sa siglo-lumang komunidad ng Madex Hymenoptera. Iniisip ko na bumalik sa aking bansa upang maghanap ng iba mula sa 18 fortresses ng Madex. Nagkataon na sa wakas ay nakahanap ako ng pagkakataon na gawin ito. Higit pa rito, nakita ko na rin ang Holy Eye Silkworm na binanggit sa libro ng aking lolo. Akala ko ito ay isang mahabang kwento na gawa-gawa lamang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong bagay sa mundong ito. Kaya, ang pagsama sa iyo, boss, ay magiging isang pagbubukas ng mata. Humalaklak si Tyr. "Wala akong alam tungkol sa Madex Kadoko, kaya kailangan kong umasa sa iyo." "Huwag kang mag-alala, boss. Walang magiging problema sa akin. Siguradong matagumpay nating makukuha ang Holy Eye Silkworm at magising ang iyong asawa. Tinatanggap ko ang iyong pagpapala at sana ay magkatotoo ito," ani ni Tyr. Lumapit siya kay Winifred Zia at lumuhod. Bahagya siyang hinalikan sa noo at marahang hinaplos ang mukha niya, "Hintayin mo ang aking pagbabalik, Winifred." Napamulat ng mata si Cyrus na nakatayo sa gilid. "Boss, hindi mo na kailangang ipagmalaki ang iyong pagmamahal sa harap ko. Pinapahirapan mo lang ang walang kabit." Ngumuso si Tyr. "Cyrus, nasa 20s ka na rin. Hindi mo ba naisip ang mag-boyfriend? Medyo madaming outstanding people sa hanay ng Regal Palace. Hindi kaya nahuli ni isa sa kanila ang iyong mata. Sigurado ka bang ako ang nangiinis sa kanila?" Biglang medyo natarante si Cyrus habang pinag-uusapan nila ang paksa. "Boss, alam mo rin tulad ko. Ang mga agresibo na iyon, si Clifford Han at Jermaine Leonard, ay tumitingin sa akin na parang nagpapatotoo sa isang salot at nagtatago hanggat maaari sa akin. Walang lakas ng loob ang mga lalaking yun. Ni hindi man lang sila naglakas loob na kausapin ako ng regular. Paano ako makakahanap ng makakasama?
Sa puntong ito ng pag-uusap, malinaw na halatang hindi nasisiyahan si Cyrus sa performance ng mga nasa Regal Palace. Natawa si Tyr nang makita ang ekspresyon ni Cyrus. Cyrus, hindi sila matatakot sa iyo kung pigilin mong kumilos ng kasing tigas ng mga kuko at huminto sa pakikipaglaro sa iyong vermin sa pinakamaraming pagkakataon. Nga pala, may gintong ahas ka pa bang nakatago na nilalabas mo minsan? Ibig mong sabihin si Goldie. Ngumiti si Cyrus at kinuha ang ahas sa bulsa. Isa itong gintong ahas na kasing laki ng isang maliit na daliri. Ang bawat timangan ay tila gawa sa ginto. Pumulupot ito sa palso ni Cyrus. Kung hindi ito gagalaw, talagang parang isang maliit na ahas na gawa sa ginto. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Tyr ng ganitong kakaibang ahas sa mga kamay ni Cyrus. Ito ay, sa katunayan, isang gintong ahas na parasito. Ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala ngayon, ngunit ito ay tunay na nakakatakot kapag ito ay naging mabangis. Bukod pa riyan, nakakapag-detoxify daw ito ng Kodoko toxins. Sa madaling salita, napakalakas nito. Marahang hinaplos ni Cyrus ang ulo ng maliit na gintong ahas sa kanyang kamay at tinanong si Tyr, sa tingin mo ba ay cute si Goldie, boss? Labag sa konsensya si Tyr at tumango. Bilasan mo paalisin mo siya, Cyrus. Hindi mo dapat basta-basta ilalabas iyon, di ba? Parehas lang kayo ng ibang lalaki, boss. Galit na nagpout si Cyrus. Ikaw na mismo ang nagsabi, boss. I'm over the marriageable age. Since you're my boss, gusto mo bang tulungan akong isipin ang mga lifelong commitments ko? Tila bagaman si Cyrus ay nagmumukhang malamig at mabisyo, siya, sa totoo, ay nag-aalala tungkol sa kanyang pagiging pag-aasawa. Ngumiti si Tyr. Walang problema yan. Pupunta tayo sa Northern Raffines para hanapin ang Holy Eye Silkworm, habang naghahanap din ng boyfriend. Your words? Not mine? Sagot ni Cyrus, seryosong kumurap kay Tyr. Ito ay isang pangako. Pagkasabi noon, tinignan ni Tyr ang oras at idinagdag, well, it's getting late. Matulog ka ng maaga. Maaga tayong aalis bukas ng umaga. Naiintindihan. Lumipas ang gabi. Maagang umalis sina Tyr at Cyrus kinaumagahan. Nang umalis ay hindi na gin-icing ni Tyr si Blairsia dahil ayaw niyang malungkot ito. Sa pagtapak sa eroplanong patungo sa Northern Raffines, biglang nakaramdam si Tyr ng kawalan ng laman sa kanyang puso habang nakatitig sa malayong Con City sa makapal na ulap. Pagkatapos ng 6 na taon ng pagbabalik, una niyang naisip na maaari niyang mamuhay ng mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya inaasahan na tatakbo pa rin siya pagkatapos bumalik, at hindi talaga siya tumigil upang gumugol ng oras sa kanyang pamilya. Bukod dito, nagdala din si Tyr ng maraming panganib sa kanyang pamilya. Wala siyang ideya kung kailan ito matatapos. Makalipas ang 3 oras, lumapag ang eroplano sa paliparan ng Northern Raffines. Naglakad ang dalawa palabas ng airport bago tuluyang huminto sa isang parisukat malapit dito. Boss, binigyan ka ba ni Senior Beggar King ng mapa? Tanong ni Cyrus. Anong mapa? Natarante si Tyr. Sumagot si Cyrus, hiniling tayo ng Senior Beggar King na pumunta dito para hanapin ang Holy Eye Silkworm. Tiyak na magbibigay siya ng mapa para mahanap natin ang huling mga inapo ng Hymenoptera community. Napakalaki ng Northern Raffines. Paano natin sila mahahanap kung walang mapa? Tanong ni Tyr, at nasaan ang mapa na ito? May mga bibig tayo. Hindi ba pwedeng magtanong-tanong na lang tayo para mahanap ang Madex Village? Hindi ito ang Nimbus Plateau. Ang komunidad ng Madex Hymenoptera ay mga tagalabas sa simula. Kaya, hindi dapat mahirap hanapin ang mga ito. Totoo yan. Tumango si Cyrus bago biglang itinuro ang isang napakalaking estatwa sa ibabaw ng plaza at napabulalas, boss, tingnan mo ang rebulto. Sino iyon? Bakit ang laki nito?